Mga kababayan, breaking na breaking ito. Sakit ni PRRD, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, malubharaw at nabaldog nasa ICC Detention Center sa The Hague. Paulit-ulit na nahihilo, memory lapses at pagkabaksak o falls. Pero habang siya'y nagdurusa, may shocking NGO filing sa United Nations laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang international NGO ang naghain ng statement sa UN Human Rights Council accusing the Marcos administration of political weaponization ng ICC para durugin ang political rivals ahead of 2028. Katotohanan o conspiracy? Sa unang ilang mga minuto pa lang yan na ang bomba. Huwag mag-skip. Deep dive tayo sa facts, history, at critical na analysis. Welcome to the Truth Revolution. Magandang araw mga future leaders at OFWs na laging nasa front lines. Ako si Lan ng #WalkWithLan. Tayo ay ilang minutong magsasama-sama at mag-uusap-usap ng matalino tungkol sa ating bayan. Hindi ito chismis, facts, history, legal analysis, at witty observations. The man who declared war on drugs brought peace in Mindanao at binigyan ng hope ang masa. Ngayon, detained siya ng ICC mula March 2025. Critics say thousands killed. Pero tanungin natin, bakit selective justice? Bakit walang accountability sa ibang administrasyon? ICC daw para sa humanity. Pero parang selective weapon lang para sa politika. Parang tindahan na may sale lang kapag may galit sa isang tao. Ay, nakakalungkot din no? Matanda na yung tao at nandun pa rin, no? Pinakulong ng Marcos administration. Deep dive tayo dun sa presidency ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anti-drug, grabe, tumahimik ang bansa. Naging safe ang mga anak nating mga babae na lumabas, no? Kahit anong oras. Ang ating mga anak na lalaki, hindi matatakot na may riding in tandem. Mga OFWs, nakita niyo po ito, no? Pagpasok niyo po sa airport, nakabalot, todo balot ang ating mga bag. Dahil anong kinakatakutan natin? Tanimbala. Di po ba? Ngayon. Di ba nailinis niya yun? Tapos yung build. Grabe. Sobra yung ganda ng build. Mga bypass roads, mga iba't ibang mga daan, tulay, napaayos niya, pinagtugtong niya mga iba't ibang mga probinsya. Yung sa Kapas Tarlac na nga lang, Tarlac, Zambales. Kung wala nun, may daan naman, pero rough road. Pero kung kunwari, iikot ka pa sa ibang banda, di ba? It will take hours. Pupunta ka pa yata ng Subic, if I'm not mistaken. Ganun po kalala. No? Yung foreign policy, naalala nyo yun sa Kuwait, di ba? Nagkaroon ng may namatay na citizen natin, no? Doon sa Kuwait. Nirape yata yun, pinatay, no? Karumal-dumal, no? Anong ginawa niya, no? Ay, nako, yung relationship natin hindi uubra. Sabi niya gano'n. Kung citizen nyo kaya ang gawin namin dito, di ba? Kaya natauhan ng Kuwait, mga kaibigan. Ngayon, PRRD fought for sovereignty. He questioned ICC bias. Bakit Africa heavy noon? Biglang Pilipinas. Kanyang health, mga kaibigan, defense lawyers report fails, cognitive issues, elderly siya. Biruin mo 81, mag-82 na yan sa next March. 82 years old, 81. No? Detention conditions, hindi natin makita no? Kahit ba gaano kaganda yon, aircon, nakakulong pa rin siya at the end of the day. No? Tsaka hindi lang yon, may strict video surveillance at yung pakikipag-usap ng abogado, naka-record. Nako, may nagmo-monitor. Makatao ba yun? Tapos sasabihin nila na sila ay makatao. Lintik na yan. UN should investigate this treatment, mga kaibigan.
Ngayon, kung alagaan natin ang matatanda like PRRD, try ergonomic pillows or home essentials sa Lazada or Shopee. Link sa description. Protektahan ang pamilya. Si PRRD, mga kaibigan, matigas ang loob niyan. Pero katawan, kailangan ng science at compassion. Hindi lang courtroom drama. Mga kaibigan, bakit natin criticize ang ICC? Rome Statute. Philippines withdrew in 2019. Actually, 2018 siya. Nag-withdraw tayo ng 2018. Nag-materialize lang siya 1 year after. So 2019, di ba? Ngayon, pre-withdrawal crimes pero sovereignty. Article 98, complementary principle. Philippine justice system should handle first. Mga kaibigan, ang ICC po parang international kangaroo court. May nagsabi nga niyan international kangaroo court. May nag-comment po, no? Mabuhay ka. Sa mata ng marami, politically motivated, no strong evidence of command responsibility beyond rhetoric, witnesses, reliability issues, costly, why Philippines need funds for real problems. Mga kaibigan, appeals upheld detention despite health. Parang ayaw nila pakawalan kahit frail. Hinang-hina na yung tao Makatao ba yun? Di ba? Justice or vendetta ito, mga kaibigan. Ngayon, nagkaalam mo, nabudol lang tayo kay PBBM no? Ako, Ilocano po ako pero nagustuhan ko po kasi ang sistema ng Duterte. Talagang sobrang ganda. So, promise po yan Oo, sobrang ganda. Bahala po kayo, mag-comment po kayo dyan. Pero sobrang ganda ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Ngayon, since kasama naman ni BBM si Sara, no? sa team, no? Sinasabi naman ni Bongbong Marcos na itutuloy niya. Di binoto natin siya, di ba? Pero nabudol no? Kung ganun na ba, dahil nag-isko na lang tayo. Di ba? Kaya lang ganun po talaga, mga kaibigan no? Ngayon, huwag maging blind followers Critical thinking muna. Data over drama. Mga kaibigan, si President BBM, no? Riff with Duterte's. Siyempre, arrest of PRRD under his watch, political. NGO like International Career Support Association filed sa UN Human Rights Council questioning the politically motivated surrender and targeting of Duterte family pre-2028. We favor transparent UN oversight here, not ICC overreach, but genuine human rights review. Accusations of using ICC versus opposition. BBM admin infrastructure good, pero unity, polarization, worsening. Corruption rumors, budget issues. Mga kaibigan, BBM loves build better more. Alam niyo yung build, di ba? Hindi naman wala namang kaugnayan sa PRRD, no? PRRD or RRD. No, ito, BBM loves build better more, trapo, no? Pero building cases against rivals, different kind of build. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. While fighting for truth, practical tayo. Para sa mga OFWs, best tech finds like power banks for long calls home, Shopee deals, fashion sa Salora, patriotic tees para ipakita ang support kay PRRD. ADV motorized gear for weekend rides sa Pilipinas, safety first. Dog cat products, even pets need strong protectors like Duterte. Duterte's home essentials for family. Trending random finds, mini fans for Philippine Hit, riding jackets, shop smart, support local where possible. Links down below. Your purchase helps independent voices. Habang si PRRD ay nasa detention, tayo sa bahay ay alagaan ang ating mga sarili para ipagpatuloy ang laban. O recap lang bago tayo matapos. Shocking health reveal, ICC flaws, political use by BBM, UN NGO as check and balance. Unity for truth tayo not division. Mga kabataan, mag-aral ng history. OFWs, ipaalam sa mundo ang totoong kwento.
like, subscribe, comment. Truth kung naniniwala kayo, share to fellow OFWs. PRRD for the people, soberanya muna. Salamat. God bless the Philippines. Mabuhay po kayong lahat.